What's up my homie, what's up my chops, what's up my homeboy, at welcome back sa isa namang episode ng Battle Hattle. Dito lang yan sa Marikita X Tikas. At nandito pa rin ang inyong madam. Thank you sa patuloy na pag-request, patuloy na pag-suggest, patuloy na pag-comment, at patuloy na pagtanggap sa akin. Kahit alam ko naman na hindi kayo sang-ayon sa aking mga sinasabi, at okay lang yan. Dahil may kanya-kanya naman tayong mga opinion sa buhay at paniniwala. Kaya nire-respeto ko yung paniniwala nyo, kaya respetuhan na lang din tayo. At kung sakaling nasaktan ko ang mga fans ng mga iniidolo nyong MC, sorry na agad. Yan, kaya let's go. Ngayon, ang ating hahatulan na video ay requested pa din. Yan. Gaganapin na natin tong mga lumang listahan ni Madam na nag-iwan na sa tindahan ni Aling Nena. Tipsy versus Sak. Tama ba? Tama ba yun? Kasi na-double na to eh. May nag-request ulit na sa bago eh. So, isusunod na natin to. Kara-karaka. Wala nang paligoy-ligoy pa. Shout out pa rin sa mga sukoy natin at sa mga bago. Kapit lang. Kakayanin natin to. Siyempre, shout out pa rin palagi. Boss Enigma. Pero lang po ng video, hindi ko po intensyon na piratahin. At siyempre, panoorin pa rin natin yung mga liga, yung mga buong videos sa official YouTube channel ng Flip Top Battles. Yan. Supportang tunay. Supportang tunay. Game, ano na? So, yung nakaraan na laban, konting recap lang, no? Medyo nalungkot ako. Kaya, sana this time, mapasaya ulit ako ng mga players natin. Ng mga MC natin. Let's go. Come on. Let's do this. Pinakamalupit na MCs ng Pilipinas. Laptop out 9 day 1. Huling laban na ng gabi. Laking shoutout sa lahat ng MCs na kasama sa Ahon 8, Ahon 9, sa lahat ng mga Ahon dati sa www.fliptop.com.ph. Silipin nyo yan. Laking shoutout sa Hip Hop Heads TV. Laking shoutout sa Branded. Laking shoutout sa OPM Hip Hop. At isang malaking shoutout din nga pala kay Pio Balbuena. Yeah. Shoutout sa kanya. Rest in peace, Jeric. A.K.A. DJ D-Tech. Sa kanan ko, wala nga bataan pa para sa inyo. Nagingay, para intensity. Originally. Tiwala sa Incredibles, tapos sa Branded, sa Bakadas. At sa kaliwa naman, Davao City represent. Ingay, para kay Sapper. Wish I could prove that it blew and I buzz. Nobody knew who I was. I just used the mic to do what I love. Back from the sideline. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa inyo lahat. Nanalo ng ko ito si Tipsy. Pinili niya mauna si Sak. Pakinggan natin. Ako 9 day 1 sa Pesto. Ako'y nandito lang para mag-rap. Simple lang yung game plan. Don't run out of bars kahit na may pang bail ban.
O hindi sa pagmamayabang, pero itanong nyo sa mga ticket salesman. Ako ang dahilan kung ba't mas maraming pumunta sa day 1. Kaya, muling nagbabalik sa stage. I don't really need the fame. Kahit di na kumita si Enigma, this league will still remain. Bigay payo ng magbago, and this MC won't be the same. Pag binigyan ko ng tip si D, guarantee he'll keep the change. Kaya, unleash yung beast sa cage. Nandito na ako sa likod ng yung bakod. Tinalo niya daw si Apok. Kapal talaga ng apog. O Bisayang dako, wipe ang hambog. Ninaog ko sa imuhang langob. Pero ito'y partida kasi sa battle ako nakakapag-Tagalog. Kaya, real talk. Real talk, yung pananagalog ko, RIP, condolence. Sobrang barok, well, in my defense, at least sinaharap ko yung consequence. Ikaw, palagi kang nagtatagi sa tabot langit yung confidence, ba't di mo ako labanan ng English conference? Dog, you don't stand a motherfucking chance. Kaya Tipsy D, please don't English me. I'm not understanding. No, I'm just kidding. See, I've been lyrically on a killing spree. This pussy only sick cause he can physically eat a BBC. It means nag-viral yung vagina pero patay sa dick ni Eazy-E. You ain't shit to me. Di ka pag dean's list. Scratch paper lang yung thesis. Efren Reyes, walang scratch. Kahit mga tira ko yung may English. Di niya na-gets. Kaya pa-scratch. Sanay ka kasi sa chismis. Kung allergic ka sa punchline, yung scratch ko pang Supreme Fist. Sayad siyang malinis kung magtrabaho. Hitbad na walang kaba. Mga tira, di halata, di walang san galing o san banda. Para bang walang nangyari, biglang boom, patay ka na. Walang mahanap na ebidensya tulad ng iyong mga kanta. At ang putang ina ka, alam mo naman na pusi ka, malaluni nga magmulti ka, susi lang na dupli ka. Ako yung nag-umpisa ng kudita. At kung usapan lang ay musika, marunong pa sa'yo si Emar, di ka pwede sa industriya. Kaya matutungayan ng buong republika. And if you look a little closer, yung pagkamatay niya sa web, slower pa sa Internet Explorer. Yung itatali ko above the shoulder, tawaging balakid, brutal choker. Yung itatali ko above the shoulder, tawaging balakid, brutal choker. Ibibigti ko na yung tipsy ng tuluyang ma-hangover. Habang buhay magiging sober, fully automatic yung tech. Make it ring from long distance, lahat ng calls ko'y collect. Pag drive-by, Wi-Fi, that full auto connects. Siguradong tatamaan, naka-auto correct. Mga combo, direct. Di ba nako black belter, wasak si Jayquan kay Rayquan, ibang klaseng clan member. Punchline Mayweather, landmine sa bomb shelter. Tipsy will take shots at ako ang bartender. Two-day fucking preparation. I just wrote this today, motherfucker. Akong taga-wasak ng Avengers. Malatanos yung galaw. Walang special effects. Sasagasaan lang na tamaraw. Me, I'm from Tugigaraw, and I have a cow to represent all the Badjaw. Respect the drums, but dance the culture, but I always milk the cow. Galing, no? Nagustuhan ko yung ang pulido, ang linis nung nung lapag, tsaka nung pagkakatahi-tahi ng angle. Isa dun sa nagustuhan ko, yung introduction niya sa sarili niya ng short pero brief. Short pero brief. Alam mo yun, yung brief pero pero sapat, 'di ba? Hindi masyadong bitin, sakto lang para magamit niya naman yung iba niyang time na tirahin si Tipsy D. Na-appreciate ko yun. Gusto ko kasi yung nagpapakalala ka muna. Parang sa kanta, 'di ba? Sa mga kanta ng verses,
sabihin na natin isang magandang example yung where you're from. 'Di ba? Bago sila magbigay ng ng verses nila, ng bara nila, nagpapakilala muna sila. At isang magandang isang magandang pag-umpisa yon sa mga tao. Even sa mga speech, 'di ba? Magpapakilala ka muna sa mga tao para makuha mo yung loob nila, tsaka tiwala nila sa'yo. And then, ganda nung nung sunod-sunod na kinombo niya yung condolence, 'di ba? Confidence, conference, yung mga ganon, no? Tapos, nagustuhan ko rin yung salita yung Supreme Fist. Even ito yung yung English, mas madali siyang intindihan kaysa sa mas malalim na Tagalog, 'di ba? Ang ganda rin nung nung social awareness niya na plus politics na yung kudeta, inumpisahan niya yung kudeta, then binanggit niya yung about sa music industry na na connected naman kay MR, 'di ba? Kay MR Industria. At after nun, nagdire-diretso siya sa Republika, 'di ba? Kaya masasabi ko na na naging solid yung round 1 niya. At nakapagpadagdag pa dun sa round 1 niya, yung pagiging solid is yung paglalaro niya kay Tipsy D, ng mga bara ng bilang isang tipsy na yung lasing ka pero hindi ka palasing. So, ihahang ka niya para matuluyan ka na sa hangover, di ba? Para magkaroon ka na ng hangover. And then, hanggang sa ginamit niya na bartender siya, na mag-shot si Tipsy D. Gusto ko yung ganun yung magre-reference ka na in a creative way, na to the point na nag-i-storytelling ka creatively, tapos ginagamitan mo ng mga salita, mga reference mo na connected sa isa't isa. Yun yung yun yung tinitingnan ko talaga ng malala sa mga gantong liga. Kaya kapag minsan nawawala na ako, parang naglalaro ng isip ko na, anong connect? So yun nagkakaroon na ako ng emotional biases pag ganun. Nabablock na yung isip ko. Anong nangyari? Saan yun nang ganun? So yun. Pero eto talaga, round 1 ni Zach, feeling ko talaga may laban sila. Tingnan natin si Tipsy. Palagi mong sinasabing, I'm back. You're back. Akala ko ba ikaw si Zach? What's up, back? Siguro iniisip mo kasunod netong mga back jokes. Pero di mo mababasa parang blank note. Kung may MC... Wait lang, nang hinahin ako hindi siya nag-rebut. O rebut ba niya yun? Sinalulutang ako'y Mac float. Hihiga ka sa akin flow parang backstroke. Damn! Kaya naman yari kay Mr. Lagare itong sino ka nga, hoy? Si Bak? Gago, magmumukha kang kahoy sa chainsaw ngayon tinapat sa akin si Bak! Woo! Such a whack name! Baril sa iyong likod, point blank range. Everything is fine nang bigla siyang napag-goddamn. Sabog kanyang spine ng bringing back pain. Bang! Guess who's back? Wow! Parang track ni Shady. Last battle, daming call out, malakami kasi. Gusto mag-viral, parang popstar na may utong na nag-slip. Trying hard local Eminem, nagmumukha ka ng nips. What's up, back? Speaking of back, walang katotohanan na siya'y aking inatrasan. Ang tagal mong nakagarahe, ako patuloy sa biyahe at ngayon nakita tayo sa daan. Todo si linyador kitang sasagasaan, ngunit bahagya lamang kitang lalagpasan para kung sakaling buhay ka pa, tangina ka, doon lamang kita aatrasan! Sino kalaban na aking pinaglalaanan, ako'y nag-e-effort. Oo, wala akong kanta, katunayan yun na ang katibayan, wala akong pake... Sorry, kailangan ko sasabihin niya. Sagasa, lampas, balik, living. Sa record! Pero si Zach, hindi rin takot. Taglay niya ang lakas ng loob na di maagaw.
Sa katunayan, sobrang tapang niya, kaya niyang magshabu sa Davao. Galing ka sa masamang circumstance, nagka-second chance, recycling ng plastic. Couple months advance, nagka-relevance dahil uprising, nag-magic. Imahe mo'y na-enhance dahil sa romance na intimate kay Arik. Yung dating zero tolerance sa ignorance, nag-tolerate ng adik. Flip sides! Napanood ko interview mo, gagaw, nakatabingi pa din yung salita mo. Parang nanggigigil. Hindi mo maloloko mga tao, alam namin itsura ng adik na nagbago kaysa sa adik lang na tumigil. Kaya what's up, Bak? Ginigiyang na si Sak. Kinukulit na ng pusher yung messages, tambak. Ilang buwan na lang may hawak na ulit yung tutor habang sumisigaw ng I'm back. Gago! Nagmamatigas na straight living pero malambot pa kay Sam Smith. Nagkamali ka ng taong papaikutin, tatamaan ka kay Sanjif! Fuck shit! Hinintay mo akong mapagod sa liga bago mo ko hinamon ng biglaan. Kayabangan, hindi mo alam na kaya kong maglagablab kapag pinahanginan, kadayaan. Kailanman ng tagumpay, di mo masilayan dahil bistado mga plano nitong maestrong kayabyab. Kaya, si Ryan! Plano mo akong pabagsakin? Gago ka ba? Hindi porke uso istorya mo, makokonsensya mo ako. Malabo akong ma-impluensyahan ng nasa impluensya ng bato. Kaya sa gantong klase, huwag niyong asahan na mag-e-enroll ako. Isipin niyo, kung sa maestro hindi ako estudyante, paano ako babagsak sa'yo? See, may laban eh, 'di ba? May laban kasi knowing si Tipsy D, yung pulido niya ng mga bagsakan, tsaka yung pulido niya ng nasulat niya, ng setup niya. Dinurog niya si Sak, 'di ba? Through personal about sa pag-a-addict, about sa mas maraming inilapag na angulo para sa akin si Sak Maestro. Eto, si Tipsy D, nagbabad siya eh. Nagbabad siya dun sa kaadikan ni Sak Maestro. Na maganda naman yun, kaso lang parang nababaran ako masyado dun. Sana mas nagbigay pa siya ng iba. Pero, ayos naman. Pero feeling ko, para sa akin, though kahit malakas yung round 1 ni Tipsy D, mas nakitaan kong mas malakas yung round 1 ni Sak Maestro kahit addict pa siya. At knowing na nakakapag-addict siya sa Davao, di ba? Doon nga yung mahigpit na area, di ba? Kat na kayo. Yo, parehas lang kaming dayo, pero ibahin mo si Ansel Cabo. Hindi ako tulad ni Cardo kasi hindi naman ako probinsyano. Oh, ito, pinag-book na nga ng Grab, mas talagang magastos yung si Gago. Kinunan pa ng hotel, ginamitan pa ng Trivago. Tarantado, mukha mo. Kinunan ng hotel, ginamitan pa ng Trivago. Tarantado yung mukha mo. Hindi bagay ilagay sa kondo. Yung girlfriend mo, sanay naman na sinisibak mo sa Hotel Sogo. Oh. Lap-lap, dede, tinggil, bigay todo. Pag pinagsabay ko yung apat, tawag doon, 4 hits combo. Pero, lap-lap lang tayo. Pero balik tayo sa pagiging seryoso. Pero, pag-usapan natin nangyayari sa likod ng mga video. O umatras ka sa Ahon 5 kasi takot kang ipasok ko sa Nitso at ginawa mong sakripisyo yung girlfriend mong si Sinyo. O, ibig mag-beast mode, siya'y nabisto. Na huwag kang sisiga, kaharang-harang. Ginawa mo pag-atras sa akin para hindi na kita ginalang. Kasi wala kang fighting spirit, kaya si Tipsy D ay parang gin na walang spirit kasi hindi naman matapang. May pang-workaholic clothing ka pang nalalaman. Yung clothing mo sobrang wacky. Yung real jokes ang next level type at MP Light lang ang yung brand D. Oh, namutla. May pale skin sa isang balde ng pale pilsen. Nilagyan niya pa ng ice kaso barscope ang braille system. Oh, I bring vision with lyricism. Di na kailangan pa mag-effort.
Parang sinabi mo lang yung N-word o kailangan pang i-censor. Baka inaakala mo, yung rhymes pagtatapos sa Red Horse. Bitch, I'm 2 steps ahead. Parang centaur na nasa chessboard. Oh, yung crowd reaction, parang cellphone, mahina yung reception. Pero kung di dahil sa fans, di magkakaroon ng aircon. Ikaw, kung di ka nakainom, walang kwenta at sobrang wak ang mga sermon. Kung walang kamandag, walang alak, walang kamandag para si Eddie Brock nung walang venom. Kaya wag mo akong bigyan ng moral lesson, baka ka lang mapahiya. Paano mo ako sisirain kung pamilya ko hindi magiba? Oh, pag tinira ko yung pamilya, ibang liga yung madadamay. Pag sinabi ko yung nanay-tatay mo, itatadtarin ko sa bahay katay. Kaya diretso na sa yung lamay, pero pare, congratulations. 2 thumbs up. Kaso may jump ball violation. Oh, nauna kasi akala niyang maaga yung vacation pero bagsak ka pa rin sa maestro at hindi to graduation. 2 minutes lang tayo. Yo! Shit. Ganda nun, di ba? Di ako napag-notes, pero ang ganda nung alak reference, di ba? This round, feeling ko dito niya dinulog si dito niya nadulog si Tipsy D. 'Di ba? Talagang nilaro niya yung pagiging tipsy ni ni D. So, 'di ba? Nagbigay siya ng gin. Ang creative Nagbigay siya ng gin na MP, light, Red Horse. 'Di ba? Dami niya mga nilaro niya yung mga alak reference Kaya damay, buti na lang si Sinyo yung tinutukoy niyo doon. Pero kung jowa talaga yun, mame-mental block ako doon. Kaya buti na lang sinabi niya si Sinyo yung girlfriend. So, pinatawad ko na siya doon on the spot. And then, ang ganda nung yung pinapaalala sa kanya ni Isaac Maestro na, 2 minutes lang tayo, baka overtime ka, Mahalaga yung oras Kasi pag nag-overtime ka, sa isang kahit anong sports, hindi naman na-counted yung mga So, kahit ano pang sabihin mong magagandang metaphor, sabihin mong magagandang angles, pero kung hindi naman sumak at hindi naman pumasok dun sa oras, hindi yun counted. Hindi yung counted, di ba? Kahit sa basketball, di ba? Mahuli ka lang ng 1 segundo, kahit pa trumes ka, di ba? Wala, hindi counted. Kaya, may pulot, 'di ba? Para sa akin may pulot yung round 2 ni Sak Maestro. At dito ko nakita na tinantad niya talaga ng rekta si Tipsy D dito. Let's go Tipsy D, go. Narinig nyo naman, dinama yung girlfriend ko. Ganyan talaga yung maestro, yung kabastusan, walang kupas. Pasalamat ka, wala akong sinulat tungkol Ay, sorry. So ano ba? Girlfriend ba niya or si Sinyo? Kasi ang pagkakaintindi ko, yung tinutukoy niya doon na girlfriend is si Sinyo. Pero kung girlfriend niya, minus. sa anak mo, pero sana mamatay na siya bukas. Gago. Ay! Huwag ganun, Tipsy D. Yo! Narinig nyo naman. Dinama yung girlfriend ko. Ganyan talaga yung maestro, yung kabastusan, walang kupas. Pasalamat ka, wala akong sinulat tungkol sa anak mo, pero sana mamatay na siya bukas. No, Tipsy D. Sana naririnig mo yung sarili mo ngayon, 'di ba? Sana mapanood mo to ngayon na ikaw yung may anak tapos ikaw yung sabihan na sana mamatay yung anak mo. Anong pakiramdam nun? Anong pakiramdam nun, men? Huwag ganyan. Gago. Anong pakiramdam ng overrated? Alam kong alam mo yan, pare. Yung di ka pa tapos magsalita, wala namang punchline, pero kung mag-react sila, grabe. Eddie, you're the shit! Pero wag kang masyadong makampante. Kasi ganyan din naman sila sa tuwing nagsasabi si Zaito ng tae. Kaya sige, isang lamo lang yung kaluluwa mo hanggang sa masunog. Sobrang dami mong kakampi ngayong gabi, kayang-kaya mo akong ipadumog. Sige, sa'yo na lahat ng cheers. Sige, kampay hanggang sa malunod. Bagay lang naman ako mag-inom na mag-isa. Total sa ating dalawa, ako naman yung sumasyat ng pampatulog. Kaya, fuck Hearty, this is the bomb. Parang Red Bull sa Jägermeister. Matagal na akong train sa mga halimaw, ito'y Monster Rancher. Kaya kitang paluhudin sa isang tira. Ako ay knockout puncher. Kaya mo din akong paluhudin sa isang tira kasi gamit ko rocket launcher. Vintage Pacquiao ang nasa venue.
Punches ko'y pamatay na left hook. Tinalo ka ni 0 hours sa iyong debut. Sumablay ka sa first book. Sobrang bitter nitong maestro. Ayaw balikan yung history sa textbook. Hindi matanggap na mas okay si Zero parang jersey ni Westbrook. Tangina mo. Mala, sex is zero. Sa butthurt, ito ang magarbong greeting. Lalagyan ko ng tamod yung sandwich mo. Fuck your feelings! Baliwala ang comeback nitong si Derek kung hindi ka naman sick man. Yung tunay na balakid na gustong mag-comeback bukas, kalaban niya si Lil Jon. Si Tats, tinuruan mo nag-bars. Tapos si martial arts, pero never ako naging big fan. Marami pa daw akong kakaining bigas, sakto. Kalaban mo si Ip Man, nang dahil sa sack of price, ikay nag-sacrifice. Ito'y duelo ng demise, wala ditong second prize. Upgraded na daw siya. Ano ka? Medium fries? Kupal, di ka pa circumcise. Hahatakin ko dila mo ng plies habang binabatfuck ka ng mga random guys. Sabay slit throat ng perfect slice. Wala nang naghihintay sa'yo na paradise dahil di matatahimik yung kaluluwa mo na parang poltergeist. Yan ang sasapitin mo dapat sa piitan. Pero ba't nga ba di ka nangulungan? Di ko naman matino na guro. Di ko naman sinasabing asset ka ha. Pero ano bang pinagkaiba? Magaling din yung magturo. Oy! Issue! Tangina, bigyan nyo na yan ng tissue. Baka matagal na naman yan mawala. Kaya ngayon pa lang sa miss you, fuck you! Meron pa siyang linya na die here, pero yun ay die here. Meron siyang linya na wheelchair, pero yun ay wheelchair. Tangina, kung ganyan ang turo ng guro, mas gugustuhin ko na lang mag-absent. Doble cara ang puta, wag daw laitin ng Bisaya, pero siya yung bumababoy sa accent. So okay lang pag ikaw yung gumawa, pero pag iba, una ka sa naiinsulto. Aba, sa lahat yata ng Bisaya, ikaw lang yung may nakakatawa na punto. Tulad ng sinabi mo yung bara mo parang puwet ni Crazy Mix sa sofa, nag-iiwan ng marka. Yung bars mo, puwet ni Crazy Mix. Tangina, bigat. Tinahan lang sa delivery, pero bitch, don't forget na kaya yung bars mo naging puwet ni Crazy Mix kasi shit yung content. Kalokohan na sobra, parang iyong pagsuporta sa pagsupil ng droga. Wag mo kaming binobola. Eh sumisip-sip ka lang naman sa Pangulo, kaya appealing yung boka. Ganyan ba talaga pag Hansel, yung feeling mo ka? Hansel, mo ka yung feeling, ganun sumulat ng may singing. Yung mga non-believer sa aking obra, antas ko'y professional gaming, madali lang tumapos ng kontra. Kapag nakaharap ako, wala daw akong kwenta. Kayo'y mas ahas pa sa cobra, pero kapag kaharap naman ako, pinaghahandaan niyo ako ng sobra. Siguro nga, magnanakaw akong rapper. Pansin ko yun pagkat feeling ko ako'y hold-upper sa tuwing binibigay niyo ang lahat. Kaya sige, ibigay mo lang lahat. Kaya sige, ibigay mo lang lahat. Pero di ibig sabihin no, ligtas ka na sa disgrasya. Kasi pag sinabi kong ibigay mo ang lahat, gago, pati buhay mo kasama. Round 2 ni Tipsy D, nakakatawa yung sasabihin niya na nandadamay ng girlfriend. Pero siya rin naman nandadamay ng babae na to the point na kahit wala naman dyan, nine-name drop niya. Like si Hearty the Bomb, diba? Sabi niya. So, dahil siya yung bomb. So, sana naging consistent lang siya doon. Dito sa round na to na nakulangan ako. Kahit na mahaba yung round niya. I mean, kahit na marami siyang in-angle. Pero, hindi kasing lakas ng iba niyang rounds na na pulido yung yung bagsak. Itong round 2 niya medyo nakulangan ako kasi kung dun sa bomb na sinasabi niya, sana mas nagbigay pa siya ng iba't ibang klase ng bomba. Pwede siya maglagay ng granada, ng mga alam mo yun, ng mga iba't ibang klaseng pampasabog na para mas maganda yung yung latag nun. At ang nakita ko lang na yung masakalap dito is yung pinagsama niyang mamatay yung anak at saka yung ama, 'di ba, sa isang round. Kasi sa umpisa dinamay niya yung anak na mamatay and then yung tatay hinihingi niya yung buhay sa dulo. So ganito yung style ni Tipsy D, wala akong maano sa kanya doon. Pero please naman, wag naman anak. Kayo na lang magpatayin pero wag yung mga anak, 'di ba? Nananahimik yung mga bata 'di ba?
Yun, ano pa ba? Ang isa pa sa nagustuhan ko na nabanggit niya is yung about sa paradise. Kasi sa Revelation, 'di ba, sa Bible, pinramis sa atin yun ng Diyos na may pagkabuhay muli sa paraisong lupa, 'di ba? Hindi sa langit. Kumbaga, itong buhay natin ngayon ay pansamantala lang. May isa pa tayong buhay after nito, bubuhayin tayo ulit. Kasi ang purpose naman talaga is mabuhay tayo magpakailanman. Yun yung purpose, yung first plan ng Diyos. Iba-iba naman tayo ng paniniwala, no? Pero ito namang sinasabi ko, mababasa nyo sa Revelation. Yun. Mas maganda na basahin nyo na lang. Tapos kung ano yung pagkaunawa nyo, di ba? Research na lang tayo, kanya-kanyang research na lang. Ayun, so yun yung nagustuhan ko. Maganda yun na nagbanggit siya sa paradise. Feeling ko, yun yung gusto niyang palabasin yung about sa pagkamatay at sa paraiso. Yun yung nakikita kong may connect. Pero other than that, yung mga iba niyang binitawan, hindi ko nakita ng connection. Kaya ang masasabi ko round 2 kay Sak Maestro pa rin. Or, okay, baka yun ba yung tema nila? Kamatayan? Kasi yung round 1 ni Sak Maestro, may condolence eh. Diba? Let's see. Go, round 3. Yo, Maestro, napag-iwanan ng panahon, dinagkampiyon, ikinahon, at sa limot ibinaon. Kaso, mansyado ng dugong bughaw yung pantalon. Nasa jeans ko maghari kaya nagbalik si Aragon. Pero anak ng anaconda, mga ahas tumatalon. Binigyan ng pagkakataong lumipad at nag-as ang dragon. Hindi yung lalim ng balon ang sinusukat, kundi yung dami ng galon. Patigas at madulas, pero ang lakas ay di makabukas ng garapon. Hoy, hindi pa seryoso. Pero pag naapoy itong demonyo, patay lahat ng mikrobyo sunog. Wait lang ang bilis na kasi i-deliver pero ang ganda nun eh. Yung hindi nasusukat yung lalim ng balon, kundi sa dami ng galon. 'Di ba? Kahit gaano kalalim yung balon, 'di ba? Kahit anong lalim niyan pero hangin lang laman. Hindi ka makapuno ng isang galong litro, isang galon ng balde, 'di ba? Wala rin kwenta yung pagiging malalim mo. Ang ganda nun. Tipong mikrobo. Tawagin niyo akong Duterte at nasa ulo yung trono kaya yung mga linyay singlawak ng hawak kong teritoryo. Ayoko sana pagtipan pero napansin ko lang ang dami ng mga rapper sa archipelago. Meron ng hydrocephalus at nireseta nyo anti-tetano. Pasalamat kayo ang aking utak kung wala ng kahit kunting bahid lang ng galit at anong balik lang ang pag-apoy sa paggawa ng awit. Kasi tinatamad na ako sa paglalait. I'm really sick and tired. Kung pwede lang bumatil na may friendly fire. Bumalik ako sa ring pero gusto ko na ring mag-retire kasi yung tinapat nyo sa akin hindi nakaka-inspire. Hindi nakaka-inspire. Sa itong pinagkaiba ng sumpat sa isang rifle. Yung tipong nagbabasa laban sa nagsusulat ng Bible. Di ko sinasabing ako'y Diyos, at least ako may mga disciples. Kaya itong pinagkaiba ng legend sa isang idol. Idol, kasi ikaw, pambate lang na example. Dun ka lang siguro lumamang. Yung malinya mo pataas, pero yung life mo pahalang. Kaya, linya mo pahalang. Kasi sunod-sunuran ka. Kaya huwag kang magmayabang. Puta amo na ako sa Davao, ikaw, bataan ka lang. Kasi, sino ba ang na-impluensya mo? Sino ba yung na-impluensya dito sa ating eksena? Mga panggera lang yung tema pero wala rin kwenta ang mga letra. Ako, yung ebidensya, nakinaken sa Tas Marshall at Rega. Naging sick kasi yung impluensya ko ay parang influenza. Kaya, ikaw, sino MC ang na-inspire mo, Repa? Si 30? Hindi ka makasagot. Saktong tipsy din nga. Kasi pag lasing, lumalambot ang kanyang di. Pag kumantot, nagmukha tuloy baog. Puro ka kasi battle, kaya wala ka pang tamod. Ako nga magbinisaya, kung rin bahalag tawag gunin yung laog. Mapildi man ko sa battle, mabalik ka pang kung mubarog. Wala yun ko'y labot o walay nakasabot. O daot na ni sa una, gubaon ko pa ni sabot. Isot! Tipong nagsiselfie para mag-trending lang sa FB. You think I give a fuck about this battle? Man, you're mentally unhealthy. Ako, nila ako sa battle nagpo-focus.
Ako kasi yung tipong MC na gustong gumawa ng LP at sa pricing nga ako next year. Kaya, ang buhay ng isang rapper sadyang mahirap. Pero nagpapasalamat ako sa Flip Top at sa inyong lahat na pumunta para lang kami ay mahagilap. Kayo ang dahilan kung ba't kami ay nagsumikap. Kaya peace at mabuhay ang Filipino hip hop. Ganda nun. Ang ganda nun. Ngayon naman nag-reference naman siya ng mga sakit, di ba? May mga tetano, anti-tetano, gamot ba yun, something ganun. Tapos naging influenza. Ang ganda. Gusto ko yung mga ganun eh. Yung pag nag-reference ka, yung suwabe yung pagkaka-deliver, tsaka, parang bigayan, di ba? Isa pa yung napulot ko dito na maganda kay Sak Maestro, yung sinabi niya, ayoko naman lait, diba? Gusto ko na mag-retire sa panlalait. And then, binanggit niya rin yung mentally unhealthy. Ang ganda no, yung mental awareness, diba? Yung mentalidad ng tao. Mahirap yung yung nabubuli, diba? At yung mga nabubuli ay may mga history rin naman na nabuli sila, kaya sila nabubuli, or minsan wala lang silang magawa kaya nabubuli sila. Pero yung impact nung pagiging biktima ng bully is mahirap. Talagang mamamentally ill ka, 'di ba? Kaya thank you Sak Maestro sa paglapag nito. Hindi biro at hindi normal na pag-usapan yung ganito, sensitibo tong topic, pero salamat sa paglapag. Isa ito sa dapat na bigyan pa ng pansin, diba? Mental health awareness. Bigyan pa natin to ng pansin kasi maraming nagsusuicide, diba? Dahil sa mga thoughts, sa mga negative thoughts. Na-appreciate ko din yung pagpapasalamat niya sa mga audience. Sa mga pagpapasalamat niya sa Flip Top. Tsaka sa sa community, diba? Maganda yun. Magandang ender ng round 3 yun. Ang ganda. Game, Tipsy T. Banat! Yo! Game! Masyado ng pasaway itong maestro. Kailangan lang i-discipline. Sabi mo, you quit drugs, pero ngayong gabi, you will taste your own medicine. Last battle, huling-huli sa akto. Dinaya si M-Zite ng puta. Graveyard shift ka bang impacto? Sa overtime kumukota. Tapos special treatment pa sa palakpak to. Daig pang sumusona. Kaya paano ka ba magiging sakto kung masyado nang sumusobra? Dinaan mo lang naman sa napakaraming name drop na wala namang connect at hindi pa magka-rhyme. Todo papansin itong puta, palibasa, di binibigyan ng time. Babasagin ko tip ni Tipsy. Si Shernan sa costume nagtatago. Wax si Delo, magmano kay Basilio, props kay Tueng, kantotin si An Mateo, tapos sigawan yung marami. Proud pa siya kahit lahat naman yon nasabi na dati. Kaya putang ina mo, anong comeback? Baka replay. Nakakainip pa yung delivery, parang nag-order ka sa eBay. Fuck you, sabi ni EJ. Nandidila ka ng pukin ng di mo asawa. Tangina ka, diri ka. Pinapatanong pala ni Plasma kung ano daw lasa ng titi niya. Insecure little bitch! Alam kong inggit ka lang gago, kaya minura mo si Romano, anong adik na nagbago, baka price tag na nagsolo kasi wala ka namang dalano. At capital S daw ang tatapos sa Luni pero Ramas. Wow! Ang galing sa spelling bee! Kung may capital man sa apelidong pero Ramas, gago, yun ay letter B! Kaya sige, correct mo ako, maestro. Ligyan mo ako ng gradong mababa, pero di mo ako mapapaniwala. Lasenggo sa adik, magkaiba tayo ng tama. Nakakatunaw ng brain cells yung chemical na sinisinghot nyo, nalilikha nyo, pero todo pa rin ang singhot. Akala ko ba pag maestro, sure henyo, pero eto yung utak simot. Ngayon tatanungin kita, naaalala mo pa ba mga pangalan ng MC nung nagyayabang ka pa?
kalat-kalat mong tira na hindi naman tumama at wala namang connect. Ngayon inipon kong lahat para gawin kong Genki Dama at itira pabalik. Yeah. Sobrang tagal mong nawala, tapos biglang I'm back. Gago, di ka na welcome sa, hindi mo na to pamamahay. Nangaangkin ka lang di sa'yo, kaya pala nung last battle mo, puro ka damay. Yo, Tats Maven, kung magsalita ka parang puro kalaway. Ang baduy ni Zero. Walang kwenta si Fangs. Bano si Krega. Pag ako nagtawag ng pangalan, sunog agad-agaran, ganon karekta. Parang nasaksihan mo na rin magtawag ng pangalan ng Dragon si Reka. Karamihan na kinall out mo, nakita ko sa entrance. Uy, puta, perfect attendance. Meron yatang gulpihan na segment. Respect the past, build the future, pero putang ina mo, patay ka sa mga present. Pero hindi ka naaabot sa kanila. Bigay nyo na sa akin to. Total last battle naman na, kaya sagot ko na to. Huli na para mag-throw ng peace, I will throw my fist. Oras na rampage ko'y mag-increase, asahan mong buhay mo'y mag-decrease. Hindi ako makukontento sa upak, ngayong ginising mo ang sleeping beast. 45 sa puzzled mong utak, bala ko ang missing piece. Yeah, pag ito nag-cockback, wala nang comeback. You can counter this, sabog mong ulo pag bagsak. Parang abstract, yun ang masterpiece. Ironic na yung tira ko'y walang mintis. Pero pagkatapos naman nun, you will be missed. Rest in peace, wala na yung maestro. Class dismissed! Teka! Inaalay ko nga pala to sa kaibigan kong makulit. Yo, Sinyo! Central Luzon ka na ulit! Flip top out 9 day 1. Round 3 tips, hindi ako nalakasan kasi katulad nga, nag-name drop siya na marami. Kumbaga, hindi rumekta lahat ng suntok. Maganda lang siya mag-deliver. Maganda yung mga banat niya. May mga past issue siya na binato ng personal kay Zack. Tapos, tumira ng mga ibang tao. So, hindi ako na-convince sa round 3 ni Tipsy. Kaya para sa akin, si Zack Maestro. Tipsy D versus Zack Maestro. Maging ayos mabes para sa sarili nyo. Boto ng urado, 5-0 para kay Tipsy D. Shoutout din sa tatay ko sa Power Saver, man. Guilty or not guilty? Para sa akin, guilty. Kasi nakita ko yung malinis na nilapag ni Zack Maestro. All 3 rounds yung laban. Ang ganda ng intro niya, nung second niya, and then yung ender niya. Maganda yung flow. Tsaka yung pagkatahi-tahi ng bars. So, pasensya na po sa mga fans ni Tipsy, pero mas pabor ako kay Kuya Zack Maestro. Kaya, peace po tayo. Love, love, love! Kaya, magkita-kits tayo sa susunod na episode. Ako pa rin, ang inyong lingkod, ang inyong battle hatulera ng taon. Marikita in the house. Mabuhay ang Filipino hip-hop, Tagalog rap, OPM hip-hop, at mabuhay ang flip-top community. At congrats pa rin, Tipsy D. Congrats sa inyong dalawa. At congratulations. Kita-kits po tayo sa susunod na episode. Ako pa rin, si Marikita. Follow, like, share, subscribe.